Kamusta mga ka-Dark Tales? Tatalakayin natin ngayon ang nakakatakot na alamat ni Arnold Paul, isang kwento na kumawala sa tahimik na nayon ng Medvedya sa gitna ng kabundukan ng Serbia. Si Arnold Paul, isang katauhan na nababalot ng kadiliman at misteryo. Sa kanila, hindi lamang siya isang tao, siya ang katawan ng kanilang pinakamalalim na takot, isang bampirang uhaw sa kanilang mga kaluluwa. Noong maagang ika-negatibo 18 siglo, ang Balkans ay katulad ng isang mahalagang mapa kung saan ang mga teritoryo ay patuloy na nakikipag-agawan sa mga tunggalian ng mga imperyo. Ang kasunduan ng Passarowitz noong 1718 ay nagmarka ng malaking pagbabago kung saan ang monarkiyang Habsburg ay agresibong nagsasakop ng bagong teritoryo, nakawin ang malalawak na bahagi ng lupa ng Serbia mula sa kontrol ng Ottoman. Ang mga bagong nasakop na lupaing ito, nasaklaw ang mga bahagi ng Serbia at Bosnia, ay naging bahagi ng mapanupil na pamahalaan ng Vienna para sa susunod na 2 dekada. Isa sa mga nasakop na rehiyon ay ang modernong nayon ng Medvedya, isang maliit na lugar na nakatago sa piling ng mga bundok ng Serbia, may ilang naninirahan na namumuhay ng nomadic. Ang buhay dito ay hinubog ng matinding kalupitan ng kalikasan, at ang mga hamon na ito ay nagdala sa rehiyon. Upang palakasin ang ekonomiya ng rehiyon at palakasin ang kanilang hawak sa mga hangganan, naghanda ang mga otoridad ng Austria ng plano upang bumida ng mga residente. Inalok nila ang mga generosong lupain sa pangako ng hereditaryong pagmamay-ari at tax breaks para sa ilang taon. Pinukaw ng pagkakataong ito ang interes ng mga Hajduk, mga Serbian militia, na may mahabang kasaysayan ng paglilingkod bilang mga bantay laban sa mga paglusob ng Ottoman. Inakay ng pangako ng lupa ang mga Hajduk na ito, na nagtayo ng mga komunidad at pamamahayag mula sa masalimuot na lupain. Isa sa kanila ay si Arnold Paul, isang bihasang Hajduk. Noong maagang 1700, isang nakakatakot na karanasan ang nagmarka ng malalim sa buhay ni Arnold Paul. Ayon sa alamat si Arnold Paul, ang pagiging bampira niya ay ipinalalagay na nakuha niya matapos siyang atakihin ng isang bampira sa isang maikling burol sa Gosa, na posibleng modernong tawag ngayon ay Kosovo. Ayon sa folklore noong panahon na yon, ang pag-survive sa isang atake ng bampira ay hindi sapat upang tuluyang pigilan ang koneksyon at maiwasang maging bampira rin. May mga pamahiin na nagsasabi na may mga ritual na dapat gawin tulad ng pagkain ng lupa mula sa libingan ng bampira at pagpahiran ng sarili ng dugo nito upang maiwasan ang pagiging bampira. Sumailalim si Arnold Paul sa mga desperadong hakbang na ito sa takot at may kakaunting pag-asa na mabuhay. Si Arnold ay nanirahan sa liblib na nayon ng Medvedya. Ang pangako ng bagong buhay at pagkakataon sa bagong lugar ang nag-akit sa kanya sa sulok na ito ng Imperyong Austro-Hungarian. Isang sundalo ang dumating, dala ang mga bakas ng mga nakaraang labanang pisikal at emosyonal. Umaasa siyang makakatakas sa mga anino ng kanyang nakaraan, ngunit wari may ibang balak ang tadhana. Ang katahimikan ng Medvedya ay magigiba noong 1725 dahil sa isang tila karaniwang aksidente. Si Arnold Paul ay nasawi ng mabangga habang nagdadala ng dayami. Marahil dahil sa pagkakamali o biglang pagkalikwas ng karo na nagpadapa sa kanya sa lupa. Ang nakakadiring tunog ng pagkakabali ng kanyang lig ang nagpatibay sa pinakamatinding takot ng mga mamamayan. Tahimik ang mga ito habang dali-dali silang lumapit sa kanya, subalit wala na siyang buhay. Ang kanyang kamatayan, bagamat bigla, tila isang malungkot na paalala lamang sa kasaysayan ng ngayon. Ngunit hindi nila alam na ito ay magiging simula ng isang nakakatakot na sunod-sunod na mga pangyayari na magtatakda ng kanilang kaisipang kolektibo. Sa loob ng mga linggo mula nang mailibing si Arnold, may naramdaman na kakaibang katahimikan sa Medvedya na paminsang lamang nasasalansang ng mga kakaibang sigaw na sumisira sa katahimikan ng gabi. 4 na mamamayan, ang mga mukhay pumutla at ang katawan ay nanginginig sa takot, ay lumapit upang ibahagi ang nakakapangingilabot na mga kwento. Sinasabing binisita sila ni Arnold Paul sa gitna ng gabi, ang kanyang presensya ay parang nakakapos na bigat sa kanilang dibdib. Ang mga kwentong ito ay hindi maipaliwanag ng makatwirang paliwanag, iniwan ang mga mamamayan na naguguluhan at desperadong maghanap ng mga kasagutan. 40 araw matapos ang kamatayan ni Arnold, isang grupo ng mga mamamayan,
ang kanilang mga puso'y mabigat sa takot at determinasyon, ay nagtipon sa kanyang libingan. Ang eksena na naghihintay sa kanila ay lumampas sa lahat ng rason at pangunawa. Ang bangkay ni Arnold Paul ay nakahilera sa harap nila, walang bakas ng pagkasira. Ang kanyang balat ay nanatiling malambot, isang nakakatakot na panggagaya sa buhay, samantalang ang sariwang dugo ay tumutulo mula sa kanyang mga butas na parang mga patak ng pulang luha na nagmumula sa kanyang lambong at sa loob ng kanyang kabaong. Ito ay eksena na direktang mula sa kanilang pinakamasamang bangungot, isang eksena na nagpatunay sa kanilang pinakamadilim na takot. Sa mga naglalakihang kamay at mga puso na kumukumpas sa kanilang mga dibdib, nagsagawa ang mga mamamayan ng desisyong pagkilos. Isang kahoy na tadyang na pinuno ng kanilang kolektibong pangamba ang itinutok sa puso ni Arnold, nagbigay daan ito sa isang nakakabahaging sigaw mula sa buhay na hindi patay. Ang kanyang katawan ay pagkatapos ay ipinadala sa apoy, ang kanyang labi ay binawasan sa abo at abo sa isang desperadong pagtatangkang linisin ang nayon ng kanyang masamang presensya. Ngunit ang lunas ng mga mamamayan ay panandalian lamang. Tila misa ang tila tumatagal sa Medvedya, at sa pamamagitan ng walang awang taglamig ng 1,731, isang bagong bugso ng sakit ang hawak sa tila sumpang nayon. Sa pagkakataong ito, ang epidemya ay dumaan sa komunidad ng walang patawad na kasanayan, na nag-angkin ng 17 buhay sa kanilang biyahe. Ang mga biktima, mula sa 14 na taong gulang na batang nagngangalang Milo, hanggang sa 20 taong gulang na babae na si Istana na bagong panganak, ay namatay sa loob lamang ng ilang araw matapos madapuan ng sakit. Ang mga sintomas na ipinapakita nila ay nakakakilabot na pamilyar mula sa nakaraang paglabas ng sakit, matinding sakit sa mga bahagi ng katawan at dibdib, isang di matapos-tapos na lagnat at nakakabahalang di matapos na paggalaw ng kalamnan. Ang mga palatandaang ito ang naging bahagi ng alaala ng mga mamamayan kay Arnold Paul at pinalakas pa ng kanilang mga kutob. Ang nakakabagabag na paniniwala na ang sumpa ng bampira ay bumalik, naharap sa walang tigil na bilang ng kamatayan na sumaklaw sa mga biktima ng nakakapangingilabot na kabilisan at isang populasyong nababalisa na malapit ng mabaliw, ang mga mamamayan ng Medvedya ay desperadong humingi ng tulong mula sa labas. Dumating si Glazer sa Medvedya noong Disyembre noong ika-12 ng 1731. Maingat niyang sinuri ang mga mamamayan at kanilang mga tahanan, ngunit wala siyang natagpuang anumang palatandaan ng nakakahawang sakit. Ang pagkapagod ay kumakain sa kanya, habang ang mga araw ay lumilipas at nagdaramdam ang kanyang galit sa bawat patay na dulo. Sa kanyang interim na konklusyon, ang mga kamatayan ay nagmula sa kakulangan sa nutrisyon. Gayunpaman, matindi ang pagkapit ng mga mamamayan sa kanilang paniniwala na ang mga bampira ang di nakikitang kamay sa likod ng epidemya. Ang kanilang di matitinag na paniniwala ay unti-unti nang pinaniwalaan ni Glazer at nagpasya na pumunta sa libingan. Ang kanyang natuklasan sa mga malalamig na libingan ay sisira sa mismong pundasyon ng kanyang makatwirang mundo. Ang karamihan sa mga katawan ay malayo sa pagkaayos, nagpakita ng nakakabigla at nakapangingilabot na palatandaan ng vampirismo, mga namamaga at naglalakihang katawan, mga organo na naglalaman ng dugo, at isang nakapangingilabot na vitalidad na hindi tugma sa kanilang inaasahang pagkamatay. Maingat na inihanda ni Glazer ang kanyang mga obserbasyon at rekomendasyon sa isang nakakabagabag na ulat. Hinimok niya ang mga otoridad na sundin ang mga pakiusap ng mga mamamayan at gumawa ng malakas na aksyon upang linisin ang Medvedya ng bampirikong salot. Ang ulat na ito kasama ang unang kamay na pahayag ni Glazer ay agad na ipinaabot sa Supreme Command sa Belgrade kung saan ang mabigat ng sitwasyon ay nangangailangan ng agarang pansin. Tumugon agad ang pangalawang komisyon na pinangunahan ni Regimental Field Surgeon Johann Flukinger kasama ang isang pangkat ng mga opisyal at militar na suriin ang buong Medvedya at pinuntahan ang libingan nito. Tinulungan ng komisyon ng mga matatanda ng nayon at isang grupo ng lokal na nauna nang nagsagawa ng ritual para sa pakikitungo sa mga patay, nagsagawa ng isang madilim na gawain, ang pagbukas muli ng mga namatay. Ang kanilang pinakamalalang takot ay napatunayan. Ang 17 katawan ay katulad ng kalagayan Arnold Paul, ay nagdala ng walang hindi malinaw na tatak ng vampirismo. Nang walang pag-aalinlangan, kumilos ang komisyon. Mga tadyang na pinuno ng kolektibong takot ng mga mamamayan ang itinutok sa puso ng mga patay, ang mga ulo ay pinutol,
at ang mga labi ay inilipat sa nagliliyab na mga apoy na pumupuksa ng lahat ng mga palatandaan ng kanilang laman-loob na anyo. Pagkatapos ng huling maitim na abo, bumagsak ang mabigat na katahimikan sa mga mamamayan. Bagaman nanginginig at permanente nang tinandaan ang pagsubok, may malabong pag-asa na muling magbabalik sa kanilang mga mata. Baka, naglakas loob silang paniwalaang natagpuan na nila ang isang anyo ng kapayapaan. Ang mga pangitain ng Medvedya ay hindi nanatili sa loob ng liblib na nayon sa Serbia. Kung paano kumalat ang balita ng mga pangyayari sa buong Europa. Malalim ang naapektuhan ng nakakabahalang mga ulat at nababahala sa kaayusan ng publiko, siya ay lumapit sa kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo na si Gerard Van Swen na pinamamahalaan ang kanyang mga natagpuan, itinatanghal ang mga bampira bilang bunga ng imahinasyon. Inilabas ng emperatris ang mga batas na nagbabawal sa pagsasamantala ng mga libingan at ang pagputol ng mga katawan. Ang mga batas na ito ay nagdala ng isang anyo ng katapusan sa madilim na kabanata para sa labas na mundo, ngunit para sa mga mamamayan ng Medvedya, ang mga sugat ay umaabot ng malalim. Ang mga bulong ng mga hindi nakikita ay nagpapatuloy pa rin sa malamig na hangin ng bundok, isang nakakabagabag na paalala ng mga pangyayari na nagpakabago ng kanilang mga buhay. Hanggang sa ngayon, ang alamat ni Arnold Paul ay nabubuhay pa rin, bumabalot sa antok na nayon ng Medvedya. Ang ilan ay tinataboy ito bilang simpleng pamahiin, isang alaala ng lumipas na panahon, ngunit ang iba ay nagpapanggap na ang vampira ay patuloy na nakatago sa mga anino, naghihintay na makuha ang kanyang susunod na biktima. At kaya't ang alamat ni Arnold Paul, ang vampira ng Medvedya, ay nananatiling umuusad, hinihimod ng hangin na nagpapalamig sa nayon sa mga gabi na walang buwan. Subaybayan ang susunod na kwento. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Salamat.